Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tawag namin laging sammu namin yung pakinggan, hindi namin bigyang pansin. Ama namin Panginoon, at sa aming pagtaka sana'y patnubayan ang tulong mo't kalinga, ang aming kailangan. Tawag namin laging dingin, sammu namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin. Ama namin Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo.
Aman, Panginoong Jesucristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami ay pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipuli ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal na Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihi sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo pong lahat. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Tugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita.
binigyan niya ng paningin mga bulag na hagagaling. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sadyang merong espesyal sa mga taong may kapansanan. Napansin po ba ninyo yon? Sadyang hindi man nila ito batid, pero hindi ba ang isang taong may kakulangan, may bagay na umaangat o tumitingkad kapalit ng kanilang kakulangan? Meron ako nakita, walang kamay pero nakakaguhit, nakakapinta. Anong gamit? Paa. Di ba? Meron pa nga, bibig ang gamit, no? Meron ganon. Meron, hindi nakakapagsalita, pero siya yung pinakamagaling sa iba't ibang larangan ng siyensa. Walang paa, pero isang siklista. Huwag na tayong lumayo. Ito din, yung bida sa ating kwento ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ano yung kapansanan ng 2 lalaki? Bulag. Bulag, pero sinundan-sundan nila si Jesus. Pwede ba yon? Bulag, pero nakakasunod kay Jesus. Kung iisipin mo, paano mangyayari na ang 2 bulag makakasunod kay Jesus? Hello? Bulag eh. Paano nila nakita si Jesus? Bulag, paano nakasunod kay Jesus? Talagang espesyal ang bulag na ito dahil nagawa nilang makasunod kay Jesus. Walang nag-akay, hindi sinabi. Maari sana kung meron kang asawang nag-aakay sa'yo. Nung, di ba, pag may nakikita tayo dyan sa mga kalye, di ba, may bulag na namamalimos, pero akay-akay ng nakakakita. Pero itong 2 bulag na to, sinundan-sundan nila si Jesus. Bakit? Dahil ganun
kasensitibo ang dalawang bulag na ito. Wala mang nakikita, hindi man nakakakita, pero nasusundan si Jesus. Kilala si Jesus. Alam kung saan papunta si Jesus. Maraming nakakakita noon kay Jesus. Maraming nakakita ng milagro. Maraming nakakita ng galing. Maraming nakakarinig ng kabutihan at mga pangaral ni Jesus. Pero hindi lahat ng nakakakita sumunod kay Jesus. Hindi lahat ng nakakarinig pinakinggan si Jesus. May iba, nakita si Jesus pero tinaboy. May iba, narinig si Jesus pero hinamak. Kaya nga, pinapamulat sa atin na hindi lahat ng bagay nakikita ng mata. Ulitin ko po, hindi lahat ng bagay nakikita ng mata. Meron sa atin may paningin pero bulag. Tila bulag. 500, kasya ba yun sa Noche Buena? Araw-arawin natin yan, no? Hindi ko alam kung bulag si Madam, no? Well, siguro, ganun na nga talaga, pangangatwiranan mo ang nangyayari sa ating gobyerno. Ano? Pagkakasyahin sa atin, 500, pero kung sila makakurakot, bilyon-bilyon, hindi magkasya pa. Tama? O, tinan mo. Ha? Mulat niyo yung mga mata nyo. Imulat natin mga mata natin. Ano? May iba sa atin, no? Ganito na nangyayari, pero bulag pa rin, no? Hindi pa rin nila alam, no? Bakit? Kasi mga bulag. Bulag. Yung dalawang bulag sa ating kwento, alam nila, kay Jesus sila makakatagpo ng kagalingan. Alam nila kung sino ang susundan. Alam nila kung sino ang lalapitan at hihingan. Hindi nila nakikita si Jesus ng literal. Pero para sa kanila, ang lahat ay malinaw. Para sa kanila, pag si Jesus ang nilapitan, lahat magiging malinaw. May mga bagay sa ating buhay na nangyayari na maaring hindi natin nakikita ang dahilan o hindi natin makita ang dahilan. Pwede ring nagpaparelisa sa atin, pwedeng nagpapahirap sa atin o pumipilay sa atin. Hindi man natin literal, pero parang kapansanan. Yung hindi tayo makagalaw dahil nawalan tayo ng trabaho. Diba? Pag nawalan ka ng trabaho, hindi mo alam ang dahilan. Well, kung wala kang ginawang masama. Pero kung may ginawa kang masama at nawalan ka ng trabaho, hindi mo ba alam ang dahilan? Hello? Hindi ka makapagpatuloy. Bakit? Dahil ikaw ay namatayan, no? 'Di ba yung mga namatayan, hindi nila alam ang dahilan. Bakit kailangan mamatay ang mahal nila sa buhay? Yung iba, mga nahihirapan, dahil iniwan, hindi makita ang dahilan. Nagkasakit, kaya hindi makagalaw. Sadyang minsan ganon, 'di ba? Sa buhay, hindi mo alam bakit ba nangyayari ito? Bakit ba nararanasan ko ito? Bakit ba ganito? Dumating na ba sa inyo yon? Hello? Napatanong ba kayo sa buhay? Bakit kaya? Ano kayang ibig sabihin nito? Tila minsan ganon. May mga pangyayari sa ating buhay na tayo'y bulag. Ako nga, hindi ko alam ba't ako na-assign dito. Hindi ko rin alam noon bakit ako naging pari. Hindi ko rin alam bakit ang dami-daming binibigay sa aking mga trabaho. Kayo, ano yung mga hindi nyo alam ang dahilan? Sa panahon ngayon, maraming ganon. Merong ganoon. At maraming nadidepress kasi hindi nila alam
ang dahilan. May mga bagay na hindi nila naiintindihan. Pero kung ilalapit lang natin ito kay Jesus, ang mga bagay na hindi mo nauunawaan, unti-unti bibigyan ka ng kasagutan. Ilapit mo kay Jesus. Ang mga bagay na hindi mo makita, unti-unti ibubukas ang iyong mga mata. Ang mga bagay na dinadaing mo, unti-unti, pag ilapit mo kay Jesus, maglalaho. Ito yung ginagawa ko. Kapag hindi ko maintindihan, kapag hindi ko maunawaan, o hindi ko makita ang isang bagay o ang dahilan, nilalapit ko sa Diyos. Lord, bakit ba? Lord, ano bang nangyayari? Lord, hindi ko maintindihan. Lord, tulungan mo akong unawain. At gaya ng ginawa ni Jesus sa 2 bulag sa ating ebanghelyo, hihipuin niya ang ating mga mata at sasabihin, mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Kaya nga, ilapit mo kay Jesus, huwag kung kani-kanino ka lalapit. Kasi kung kanino-kanino ka lalapit, dun ka maniniwala. At sa huli, ano mangyayari? Maliligaw ka. Ilapit mo kay Jesus. Dahil si Jesus ang magpapaliwanag ng iyong mata. Si Jesus ang magbubukas ng iyong mata ng mga bagay na hindi mo nakikita. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan, naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng 2 lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga mamayapa, nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksi mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na nabubuhay tagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
aming alay. Ang alak tinapay sa gisang at bunga ng aming pagpapagal. Handog ng bayan mo, mahal. Laan na alay sa iyong pala. Buhay namin pagsisikan, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa iyo lamang. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hanapin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga likhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi, sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim.
Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang kapakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lubong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob, na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin niyo kami. tumayo po ang lahat. Bilang pagbibigay po ng daan sa pagpunta ng parokya sa Nueva Ecija para dalhin ang ating mahal na ina, tayo po ngayong umaga ay magsasagawa na ng ating banal na pagtatanod o Holy Hour. Pagkatas po ito ng ating banal na misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.